Presyohan ng parot as of March 2025 Part 2. So okay po. So gumawa na po tayo last another day ng presyohan ng parrots as of March 2025. Ngunit hindi natin banggit yung ibang mga species ng parrot. So dito sa part 2 natin ng presyohan ng parrot, hope nandito po yung hinahanap nating mga parrot na gusto nating alagaan. Okay po kahabi, disclaimer lamang po itong mga video at ang mga picture nito ay hindi po lahat sa akin. Ngayon ay nais ko lamang po ay maging reference or maging ang information sa atin na naging nakakahilig sa mga ganitong uri ng mga parrot. At saka sa mga presyohan mga kahabi ay hindi po ito ang SRP. Bagkos ito po ay yung depende po sa seller, sa breeder at sa ating napagtanungan ng mga breeder. Okay po mga kahabi, at kung bagong viewers ka sa channel na ito ay humihingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So road to 1,000 na po tayo kahabi, malapit na po. So, presyohan ng parrot as of March 2025 Part 2 po. So, unahin po natin ang GCC. So, alam naman natin yung conure ay napakaraming species po. Maraming variety. Itong green cheek conure ay nagre-range po ito ng 3,000 hanggang 9,000. Ito po yung mga low mute tulad ng mga green, cinnamon, pine. Okay po. So ito po yung presyohan. So depende po ito kahabi sa breeder at saka sa quality ng ibon. So sa high mute naman tulad po ng dilute, tortoise, sunchick, monchick, ito po minsan nagre-range ito ng 15,000 po sa dilute, sa tortoise, sa sunchick naman po ay 20 to 25,000. Sa moonchick naman po ay 30 hanggang 35,000 po. So yun po ang presyuhan ng green cheek conure species. So ito po ay napapabilang din po sa parrot. Okay po. So dako naman po tayo sa sunod. Dito yung Catalina Macau. Ang iba tawag daw Macau. Macau daw yan, Macau. Sa atin naman Macau. So nasa atin na po paano natin bibigkasin itong Macau or Macau. So yung Catalina Macau po isang napakagandang ibon po ito. Ito po ay nagre-range ng 180,000. Minsan handpid pa po ito At itong Catalina ay hybrid po. Okay po. So nagre-range ito ng 180 hanggang 250,000 po. Okay po. So depende pa po yan sa edad at sa mutation ng Catalina Macau. Okay po. So hybrid po itong Catalina Macau kabi. So yung sunod naman po natin yung Green Wing Macau. Ang nagre-range po ito ay 250 hanggang 300,000 po. Itong Green Wing Macau. Okay po. So napakaganda naman talagang ibon ito mga kahabi. So ito ay isa sa mga big bird na po ito, mga large bird na po. Itong mga Macau. Tapos ito po sunod natin yung Scarlet. Napakaganda rin po nitong Scarlet Macau. Okay, Macau. Ang presyo po nito ay nagre-range ng 400 hanggang 450. Okay po. So, depende po ito kahabi sa breeder na inyong makakausap. So, pwede po itong magbago ay pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, depende po sa demand ng mga buyer at saka sa mga presyo ng mga breeder na nakakausap natin. Okay po. So, yung sunod naman po natin, ito yung Hyacinth Macau. So, ito na po siguro yung expensive na mga variety na or subspecies ng Macau. Ito yung Hyacinth. So, nagre-range po ito ng 1M hanggang 1.5 million po kahabi. So, bakit po sila mahal kahabi? Dahil
matagal po yung kanilang pagbibreed. Minsan umaabot yan ng 5 years hanggang 10 years po bago po mag-breed itong mga klase ng mga mako. So ibig sabihin, pag binili natin itong 1M, so matutulog po ito ng 10 years. Okay po. So bago ito makapag-breed at makapaglabas ng progenies. So ganun po talaga kamahal itong mga uri ng mga mako. Okay po kahabi. So ito lang mga presyo natin ay depende sa mga napagtanungan natin. So meron pa kasi minsan yan may mga middleman pa tayo nakakausap. Mas maganda kung direct tayo sa mga farm, pero bibihira naman tayo nakaka-direct sa mga farm owners, lalo na sa mga ganitong uri ng mga species. So minsan talaga yung mga middleman o yung mga ahente, yung mga agent, yun ang nagpo-post at yun ang nakakausap natin, hindi po yung may-ari mismo ng farm. Pero hindi naman po lahat, meron tayong mga may nagbe-breed dito at direkta nating nakakausap. Okay po, so ang sunod naman natin sa presyuhan ng mga parrot as of March 2025. Okay po, itong Jendai Conure. Okay po, isang uri rin po ito ng species ng Conure. So, nagre-range po ito ng 9K hanggang 15,000 pesos po. So, depende po ito sa edad, sa months, at saka sa taon. So, sa mga breeder siguro, 15 to 20 ang presyohan niya ng mga Jendai Conure. Bawat isa po ito kahabi ha. Wala po rito pair. Lahat ng mababanggit natin ay bawat isang piraso po. So yung sunod naman po natin yung lorikeet. So isa rin po itong napakaganda. Itong lorikeet. Meron nito yung red lorikeet. So nagpipresyo ito ng 10,000 hanggang 15,000 po. So yung iba mas mataas pa. So depende sa quality. So meron yung rainbow parakeet, rainbow lorikeet. Okay po, yung rainbow ito maganda rin to. So nagre-range ito ng 15 hanggang 25,000 po bawat isa. So meron po yung mga loris. So ito medyo mas malaki yung sizes nito kaysa mga lorikeet. Ito mga loris. So nag-average ito ng 30 hanggang 40,000 pesos po ang bawat isa. Okay po. So hope meron na tayong mga na-interesan dito. Ako halos lahat gusto ko. Ang kulang na lang po yung budget natin. So sa mga nagbabalak dyan, ay ito lang po yung mga average na pwedeng nating pagbasihan sa mga presyohan ng parrot. Sunod po natin yung Eclectus. So ito rin po napakagandang species po ng parrot ito. Itong Eclectus kahabi ay hindi na natin kailangan ipa-DNA kasi nakikita na po actual visual sa kulay pa lang malalaman na natin yung female at male. Pag red po ay yung po yung female na Eclectus. Pag green po yung po ay male Eclectus. Sabi nila mas mahal daw ang male. Sabi rin naman ng ibang breeder natin, mas mahal ang female. Pero iba sabi natin mga breeder ay halos parehas na sila ng presyo. Kung magkakadiferensya man ay hindi na po masyado malaki. Okay po. So sa red-sided po, sa female, ang presyohan nila ay 26 hanggang 30,000 pesos po. Sa male naman po ay 28 hanggang 35,000 po. So sa red-sided. Meron namang variety nito yung Boss Mary, ang pronounce ba yan? Boss Mary Eclectus, medyo mataas po ang price nito. Sa female po ay nagre-range ito ng 30 hanggang 35,000. Sa male naman po ay 35,000 hanggang 30 to 40,000 pesos po. Itong variety na or species ng Eclectus. Okay po. So, sunod naman tayo yung umbrella kakatu. So, yung umbrella kakatu ay isa rin po sa magandang alagaan natin. So, yung common ito na kakatu. So, yung madalas natin nakikita. Ito yung also known as white kakatu. So, halos lahat po ng kulay nito sa katawan ay almost white. Tapos yung ano niya sa parang palong,
o sa ulo niya ay parang umbrella at kulay puti din po. Ito yung umbrella kakatu. So yung presyohan po nito ay nasa 50k, 50,000 hanggang 60,000 pesos po. So itong mga nabanggit natin kahabi, ang mga lifespan nito ay napakaganda. Lalo na sa mga medium bird hanggang sa big bird ay nag-average po ito ng 40 to 60 years in captivity. So napakaganda pong alagaan ito. Lalo na po yung mga big bird ay umabot sila ng mga 80 years in captivity. Okay po, so yung medyo maliit na parrot natin, nasa 20 to 30 years ang average po niyan. So mas maganda kung maganda yung pag-aalaga natin, mas long life ang maibibigay natin sa kanila. Okay po, kahabi. So ang sunod po natin na presyuhan ng parrot as of March 2025 yung sulfur crested kakatu. So ito rin, napakaganda rin po itong kakatu. Ay sa ulo naman, isa umbrella kakatu ay white. Ito naman po ay yellow. Yellow naman po yung makikita natin dito sa sulfur crested kakatu. Okay po, ang price naman po nito ay 55,000 hanggang 75,000 pesos po bawat isa. So depende na po ito sa seller at sa breeder. So minsan kahabi, yung presyo nito depende pa po ito sa breeder natin kung include na yung papel, yung papers or yung dokumento ng bawat ibon. Meron nang i-include, meron pang mga breeder naman na hindi pa include ayon sa ating pag-uusapan. Okay po, so si buyer na po at saka si breeder ang mag-uusap regarding po sa pag-process ng mga papers sa mga endangered or sa mga parrot na ating i-avail. Okay po mga kahabi. So ang sunod naman po natin ay yung Gala kakatu. So napakaganda rin ito. Ito daw ay parang pink ang kulay nitong Gala kakatu. Pinkish. Ang isa rin po ito sa medyo high price itong Gala kakatu. So nagre-range po ito ng 80,000 hanggang 120,000 itong Gala kakatu. So meron pang kahabi na yung Triton kakatu. Ito na yung nagre-range naman ng 60 hanggang 80,000 pesos po. Okay po, so ito na siguro yung isa sa pinakamahal na kakatu. Kakatu, ito yung Black Palm kakatu. So nagre-range po ito kahabi ng 450 hanggang 500,000 pesos. So kalahating milyon na po. Napakagandang ibon naman na to. Okay po. So itong susunod natin, ito yung isa sa maliit na mako. Ito yung Hans mako. Okay po. So nagre-range ito ng 30 to 35,000 pesos. Okay po. So mas bata, mas mura. Mas medyo matured, mas tumataas po ang presyo ng mga parrot. Okay po. So yung sunod natin yung Sibir Mako. Okay po, maganda rin po ito. So pag medyo small budget tayo at gusto natin mag-alaga ng Mako, ay pwede po itong Hans Mako at itong Sibir Mako dahil nagre-range po ito ng 70 hanggang 75. So medyo mura to doon sa nabanggit natin ng mga unang mako na Catalina, Greenwing, Scarlet, Hyacinth. So yun po, medyo high price po yan. Ito medyo mababa pa kung gusto natin mag-alaga ng mga mako species. Okay po. So isa rin po ito sa mga magagandang mako. Ito yung Blue and Gold Mako o yung BNG kung tawagin. Okay po. So, ang price po nito ay nagre-range siya ng 100,000k hanggang 130,000. So, depende po rin sa edad at sa mga breeder, sa mga seller na makakausap po natin. Okay po, meron pa rin pong mako na yung Capri Mako. So, isa rin po ito sa medyo pricey. 400,000k hanggang 450 ang presyuhan ng Capri Mako. Okay po. So, yung
mga kahabi, so kung nagusto nyo mag-aalaga ng ganito, ay kailangan meron na tayong karanasan sa mga maliliit na mga parot bago natin pasukin itong malalaki na mga high price na mga parot, para hindi po tayo manibago or manghinayang sa pag-aalaga kung hindi pa natin na-experience na mag-alaga sa maliliit. So, simulan natin sa maliit, tapos medium bird, tapos kung gamay na natin at meron na tayong budget, pwede na natin pasukin yung pag-aalaga ng malalaking mga mako or malalaking mga parot. Okay po, mga kahabi. So, last but not the least, alam natin na marami pang mga parot na mga species ang gusto natin na ma-share, ngunit ito lang muna kahabi, dahil ito lang po yung ating napagtanungan. Sa susunod ulit, pag mayroon time, tanungin pa natin yung mga ibang mga mutation ng mga parot. So hope mayroon tayong napili dito sa ating mga nabanggit na mga species ng mga parot. So last but not the least, itong golden conure. So napakagandang itong species na to, na family ng conure or subspecies ng conure. So ito na siguro ang pinaka-expensive na variety or species ng conure, itong golden conure. So golden conure, so meaning to say golden din po ang kanyang presyo. So nagre-range po ito ng 200,000 hanggang 200,000 pesos ang bawat isa po. So napaganda naman talaga nitong golden conure. Okay po mga kahabi, hanggang dito lang muna yung ating topic regarding po sa presyohan ng parot as of 2025 part 2. So meron po tayong part 1. Kung gusto nyo, ilalagay ko na lang po yung description, ilalagay ko na rin po yung link sa description para mapanood nyo kung nandun yung nagugustuhan yung mga pag-aalaga ng parot. Okay po mga kabi, at kung nagustuhan itong video na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At road to 1,000 na po tayo. Konting-konti na lang mga kabi. Pakisuportahan naman ang ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.